Patuloy po tayo sa ating pinag-aaralan na sineshare ko po sa inyo. Napaka ganda po ng salita po ng Diyos na ating pong na sineshare ko po sa inyo na po kasi po ito po ay mga benepisyo at pangako ng Diyos sa ating pong buhay nang tayo po ay nasa Panginoong Jesucristo. Dahil kay Kristo ay, ang sabi ng salita ng Diyos, tumanggap tayo ng abot-abot na kaloob. Pag sinabi kong abot-abot na kaloob, pagka sinabi kong abot-abot, ang ibig sabihin ko ay meron na, nagkakaroon pa. Tama po ba? No? So yan po yung ginawa ng Panginoon Jesus sa ating pong buhay. Kaya, nang tinanggap natin si Kristo, nag-abot-abot ng lahat. Kompleto. Wala nang hahanapin pa. Kasi mga kapatid, ganito po yun. Kung si Jesus ay hindi pa sapat sa iyo, maghahanap ka pa sa mundo. Kung ano-ano pang hahanapin mo sa mundong ito, sabihin mo, wala. Wala. Kung ito, wala. Kung kasi po, ang kasapatan ng ating buhay ay kung si Kristo ay nasa sa atin. Si Kristo po ang emptiness ng puso natin. Nang dumating si Jesus sa puso natin, ay kompleto na po tayo. Ang kailangan lang po natin gawin ay paniwalaan ito. Kasi kung hindi po natin paniniwalaan, ay hindi po mangyayari sa atin. Tandaan po natin, kung ano ang paniniwalaan mo, negatibo man o positibo, ito ang mangyayari sa iyo. Kasi ikaw, kung ano ang pinaniniwalaan mo, ay yun ka. Kaya napakahalaga na ating pong paniwalaan ito. Yung pong taong may pera, pero hindi niya alam na may pera siya, ay wala rin pagkakaiba sa taong wala namang pera. Nakuha niyo po ba yan? Yung tao na meron siyang pera, pero hindi niya alam na may pera siya, ay wala rin pagkakaiba sa taong walang pera. Kaya mahalaga panawaan po natin na ikaw ay meron na. Kailangan lang babago yung ating isip, yung ating puso. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 12, we need to change our mind. Renewing of our mind. Yung dating hindi tamang kaisipan ay ma-renew ng tamang kaisipan para mangyari yung mga magagandang bagay sa ating buhay. Komprende? Naunawaan po ba natin mga kapatid? Ngayon po ay ating pong pag-aaralan is the love of God. Ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal po ng Diyos ay isang bagay na kailangan din natin maunawaan. Ano ba yung pagmamahal ng Diyos na meron tayo? So, the love of God, explanation. Ano po yung paliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa love of God? Ano po yung explanation? Yung turo, yung paliwanag ng Bible patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos, ang sabi po ng salita ng Diyos sa Romans 5:5, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Yung poured out, tingnan niyo po yung sinabi, yung daw pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung pong poured out, para makita po natin sa original na salita kung ano ang ibig sabihin ng poured out. Yan po ay sa Greek ay ekeio. Ang ibig sabihin ng ekeio ay gush out. Poured out, ang ibig sabihin, gush out. Parang ganito, because God's love has been gushed out into our heart. Ang ibig sabihin po ng gush out ay rumaragasa o bumubulwak. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa na yan? Una, what is the difference between pour out and gush out? Sabi po kasi ng salita ng Diyos, sa Romans binasa po natin, pour out. Pero ang totoong kahulugan, ang totoong word sa Greek ay ekeio, gush out. Ano po ang pagkakaiba ng pour out sa gush out?
para pumaunawaan po natin mabuti mga kapatid kung ano ang ibig sabihin. Ang pour out ay binubuhos. Ngunit ang gas out ay rumaragasa. Parang dam. Pinuksan mo, halimbawa sumabog yung dam. Rumaragasa. Yun po yung ibig sabihin. Malaki po ba ang diferensya? Malaki po ba ang diferensya ng binubuhos lang sa rumaragasa? Ang totoo pong ibig sabihin ng pour out ay gas out. Hindi natin sinasabing mali yung pour out, pero mas maganda kung kukunin natin yung salitang gas out. Parang ganito po yan. Gas out. And hope does not put us straight because God's love has been gas out into our heart. Rumaragasa na. Anong ibig sabihin ng rumaragasa na? Nang tanggapin natin si Kristo sa ating buhay, ang pag-ibig ay bumabalong, bubukal, rumaragasa sa ating buhay, papunta sa iba. Yun po ang ibig sabihin. Kaya yung panalangin ko na Panginoon, punuin mo ako ng pag-ibig, ay hindi na po tamang panalangin. Bakit? Kasi hindi mo na pwedeng ipanalangin yung bagay na nasa iyo na. Hihingin mo pa ba yung bagay na nasa iyo na? Yung isang bagay na nasa iyo na, kailangan na lang rin natin ang ating isipan na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na, kaya ito ay bubukal na kusa, rumaragasa sa ibang tao. Yung hindi mo kayang mapatawad, mapapatawad mo na. Yung hindi mo kayang mahalin, mamamahal mo na. Kasi yun po ang ibig sabihin na meron tayong Kristo sa ating buhay. We already have the love of God in us. Therefore, everything we do for the Lord should be a natural overflow of God's love in us. Kusang nag-overflow ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay rumaragasa sa buhay po natin. Hindi lang pagpapala ng Diyos ang rumaragasa, even ang pag-ibig ng Diyos ay rumaragasa sa ating buhay. Ang sabi po ng Bible, bakit tayo nagmamahal? Sabi po ng Bible, we love because He first love us. Kaya naman pala tayo nakakapagmahal sapagkat rumagasa ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, kaya naman tayo ay nakakapagmahal din ng iba. Hindi pwede na hindi natin mamahal ang iba. Ang Diyos ay nagmahal sa atin kasi kung ano yung mayroon ka, yun yung maibigay mo sa iba. Ibig sabihin, kung hindi mo maibigay ang pag-ibig sa iyong kapwa, ibig sabihin, wala pa sa Jesus sa buhay mo. Kasi kung ano yung mayroon ka, yun yung maibibigay mo. Yun yung maibibigay natin. At lahat ng ating ginagawa ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Na kaya tayo po ay, naalala ko yung sinabi ko yan rin nung nakaraan, ang success, ang katunayan ng success, unang-una, may pagmamahal. Tinungtungan lang po natin yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay lumaragasa sa ating buhay. At kapag lumaragasa ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, ito po ay lumaragasa rin papunta sa iba. Amen. At lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon, ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Patay ng wifi. Corinto 16:14, do everything in love. Kaya tayo ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Kasi po mga kapatid, kapag tayo gagawa dahil may nag-uutos lang sa atin, hindi bunga ng pag-ibig, mapapagod po tayo. Ang sabi po ng Bible, do everything in love. Gawin mo ang lahat ng bagay dahil sa pagmamahal. Mahal po ba natin ang Diyos? Kaya natin ginagawa ang isang bagay, sumasamba tayo sa Diyos, nagbibigay tayo sa gawain ng Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Do everything in love. Kaya tayo nagsiserve, naglilingkod sa Panginoon dahil mahal natin ang Diyos. Sino ang nagmamahal sa Diyos? Amen. Amen. Sapagkat dahil mahal natin ang Diyos, do everything in love. Kapag
ginagawa mo ang isang bagay dahil sa kondisyon, hindi na love yun. Dahil sa kondisyon na yun. Pag ikaw ay, ang pag-ibig ay hindi kondisyon kung saan bubukal ito. Imagine, kung ang Diyos, minahal na tayo sa isang kondisyon, hindi mangyayari. Kasi halimbawa, sabihin ng Panginoon, mahal ko kayo. Kaya lang, dapat gawin niyo to. Ay hindi po mangyayari. Dahil matitigas ang ulo natin ng tao. Ano ang ginawa ng Diyos? Ipinadama na muna niya kung paano ang pag-ibig, itinuro sa atin kung paano ang totoong pagmamahal. Kaya, tayo ngayon ay mayroong gaya at tularan kung paano ang totoong pagmamahal. Parang ganito po yan. Sabi ng tatay, huwag kang maninigargyan. Ay naninigargyan na rin tatay. Kailangan sample. Ang Diyos, ganun siya. Siya yung unang nagbigay ng, kaya nga sabi, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Yung binigay niyang kahit sa isa niyang anak, ay isang dakila at malaking pagmamahal na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, walang mahirap sa atin na ibigay para sa Diyos. Para sa kapwa natin. Sabi po ng Bible, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. Ang pagmamahal ng Diyos ang siyang nagpuno sa atin because we are convinced that one died for all and therefore all died. Ganyan yung sinasabi, verse 15, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. For Christ's love compels us that those who live should no longer live. Tayo na nabubuhay sa Panginoon ay hindi na tayo mabuhay sa ating mga sarili, sapagkat patay na tayo sa ating mga sarili at tayo ay mabuhay kay Kristo. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. For Christ's love compels us. Para tayo na nabubuhay ngayon ay mabuhay tayo hindi para sa sarili natin, hindi para mahalin, hindi para ako, kundi tayo ay mabuhay para sa ating Panginoong Kristo. That those who live should no longer live for themselves. Yung mga nabubuhay ngayon, dahil sa pagkamatay ng Panginoong Kristo sa marami, yung nabubuhay ngayon, na nanampalataya kay Kristo, ay hindi na mabuhay para sa kanyang sarili, kundi mabuhay para sa iba. The Bible explains that in Christ, we have the love of God within us, empowering us to love and do everything in love. Dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa atin, tayo po ay may pag-ibig ng Diyos upang i-empower ang bawat isa, mahalin ang bawat isa, at gumawa ng ayon sa pagmamahal ng Diyos. Ang tanong, meron na po ba tayo pag-ibig ng Diyos? Amen. Ang pag-ibig po ng Diyos ay nasa sa atin ang buhay, nasa sa atin ang puso. Ito ay bubukal, raragasa. Kasi kung ito ay rumagasa sa ating buhay, ang isang rumaragasa, hindi pwedeng walang daluyan. Hindi mo masasabing rumaragasa kapag walang daluyan. Stagnant. Parang ganito, nakakita na po kayo ng lake, di ba? Yung lake ay anyong tubig din naman siya, kaya lang wala siyang agos. Tama, ano? Ang alam ko sa lake, puro papasok ang tubig sa kanya. Pero mga kapatid, yung rumaragasa, may daan, tama po ba? Umaagos ang tubig. Yun yung mayroon tayo dahil kay Kristo, sa Diyos na nagpadala sa kanyang bugtong anak na ang pag-ibig nasa ating puso, ito ay dumadali na sa atin. Kaya, dahil ito ay dumadali na sa ating mga buhay, ano ang application sa buhay natin? Ano
ang dapat natin gawin ngayon na ang pag-ibig pala ng Diyos ay nasa sa atin na. Dapat ito ay dumadaloy sa ating mga buhay. Tanong ko ulit, ang pag-ibig po ba ng Diyos ay nasa sa atin na? Amen. Dumadaloy, bumubukal, rumaragasa sa buhay natin. Kaya ano at papaano natin isasagawa ang bagay na ito kung nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Una, share God's love to others boldly. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay i-share natin sa iba, ibabahagi natin sa iba ng may katapangan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin ang buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita sa iyo at sa atin. We, the love of God within us, we are empowered to share His love with others boldly, knowing that His Spirit fills us with strength and encouragement. Kaya po yung pag-ibig ng Diyos na ito ay madadala sa iba, mai-empower ang iba, mai-share natin ang pag-ibig ng Diyos ng may kapangyarihan. Bakit po? Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, ang ibibigay sa atin ng lakas at encouragement to share the love of God. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin, dapat na-share natin sa iba. Kasi ang mai-share mo ay kung ano yung mayroon ka. Hindi ka makakapag-share ng wala ka. Tama po ba? Hindi ka rin pwedeng pilitin nang wala ka namang maibibigay kung ano yung hinihingi sa iyo. Kasi wala ka na. Ang maibibigay lang natin ay kung yung mayroon tayo. John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ang sino mang umiibig, ang sino mang may pag-ibig talaga, ay walang kasama takot. There is no fear in love. Kung totoong pag-ibig ang meron ka, meron kang katapanang ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Sabi ng Bible, there is no fear in love. Sino yung mga na-in-love na? Patunayan po natin yan. Di ba? Harangan ka man ng sibat. Dahil mahal mo, pupuntahan mo. Kahit naghahasa ang pinaghahasaan ka. Di ba? Kahit paglatagan ka ng balik, Kuya Dre. Dahil mahal mo. Ganun yung nagmamahal. There is no fear in love. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin, kaya nating ibahagi ang Panginoong Jesucristo ng walang takot sa ibang tao. Pag po ba binabahagi natin ng Panginoon, nahihiya pa tayo? Kasabihin, naku, makasabihin nila, napakabanal ko lang. Ano gusto mong sabihin sa'yo? Kaya ang sabi sa salita ng Diyos, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. At totoong nagmamahal, mawala ang takot. The one who fear is not made perfect in love. Kapag hindi ka kayo natatakot, at hindi pa totoo yung pagmamahal mo sa Panginoon. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay mahal mo ang Panginoon, na i-share natin ng may katapangan ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Love and fear cannot coexist. Hindi pwede na magkasama yung love and fear. Hindi pwede magkasama. For God's perfect love drives out fear. When we rest in His love, fear loses its grip on us, freeing us to live fully and love deeply and share boldly. Ang pag-ibig ng Diyos, ito yung dadala sa atin para i-share ang malalim, ang kumpleto, at ang pag-ibig ng Diyos. Tanong ko, mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Pangalawa, may pag-ibig po ba tayo ng Diyos? Amen. Pangatlo, mahal po ba natin ang kapwa natin? Amen. Kung may pag-ibig po tayo at may pag-ibig tayo ng Diyos na share God's love to others boldly. Ipapahagi natin si Kristo sa iba.
Buti tayo kandidato natin, binabahagi natin. Tama po ba? Binabahagi natin sa iba. Pinopost pa natin sa Facebook. Eh, pero po, i-share naman natin si Kristo sa iba. Hindi po ba na kapatid? Kasi, diyan tayo unang tinawag ng Panginoon. Hindi tayo nagkakaiba-iba. Kundi ang ginagawa natin ay sinashare natin ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. Pangalawa, application. Forgive others freely. Magpatawad sa ating kapwa. Freely, walang kapalit. Ang pagpapatawad po ay hindi din kondisyon. Ito ay isang desisyon. Minsan ang ating pagpapatawad ay kondisyon. Kapag ginawa mo ito, dapat kapag nakita kitang ganyan, tsaka kita patatawarin. Di ba po, ang ginaan ng tao ay kondisyon kung magpatawad. Pero yung mayroong pag-ibig ng Diyos, forgive others freely. Malayang makapagpatawad. Dahil sapagkat ang pumupukal sa Kanya ay yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ang mga totoong nagpapatawad, walang kondisyon. Ito ay isang desisyon na patatawarin mo siya. With God's love in us, we are empowered to forgive others freely, reflecting His ultimate expression of love. Forgiveness is a true mark of divine love. Ito po ay isang divine na gawain. Ito ay isang true mark of divine love ng Diyos sa ating pong mga buhay. Na tayo ay magpatawad ng ating kapwa. Sino man ang nakasakit sa atin, patawarin mo na yung kapatid mo kung hindi dala yung kandidato mo. Mga kapatid, ang leksyon ay isang nasa Edelay tayo. Kapatid, sa Edelay. Kayo kausap ko, hindi kami rito. Yung kandidato mo, bukas lang ang halalan, tapos na. Tayo hanggang sa langit makikita-kita. Kaya, irespeto mo kung sino dala niya. At irespeto natin kung sino dala natin. Sapagkat hindi tayo magkakaiba-iba kung sino man ang dapat natin dalhin. Kundi, iisa lang ang dapat natin itinataas, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang mga kandidato ay ilang panahon lang. Ilang panahon lang sila. Pero tayo, hanggang sa langit, magkikita-kita. Kaya walang takbuhan. Pero makapit tayo na. Meron di ba akong endorse? Ay, hindi endorse. Hindi naman endorse to. Hindi ito endorse. Sapagkat hindi tayo nag-endorse. Ano? Meron po tayong pastor na kasamahan sa Body of Christ sa Mundiporso. Siya po ay pastor at yung anak niya ay siyempre Christian. At yung manugang niya ay dumadalo rin sa church niya. Pwede ko po bang ilapit sa inyo? 8 naman po ang konsihal. Baka pwede nang ilapit sa inyo. Pero tiyak siguro magugustuhan niya. Pakipod po, pamangkin ni Pastor, ay pamangkin, manugang ni Pastor Miguel. Aaron Gambes. Pastor Miguel, ayan na, sinabi ko na. So, 8 naman po yun, pakisigin niyo na rin. Ito tayo napunta rin, ano? Tsaka yung pamangkin natin ay kapatid natin sa Panginoon. God love within us, we are empowered to forgive others. And freely. Mga kapatid, hindi naman po tayo nag-i-endorse, mahala po kayo. Pero please lang po sa sinabi ko. Pakiusap. Okay? Forgiveness is a true mark of divine love. Kaya yan po ang isang bagay na tatak ng mga Kristiyano. Forgives others freely. Meron po akong papakita sa inyong picture. Ewan ko kung nakikita nyo o natatandaan nyo ang pangyayari nito. Nakita niyo po ba yan?
sa EasyText, nagkarampola ang mga sasakyan, yung van, kaya natin yung van, yuping-yupin, ang sakay ng van ay 8. Sa 8 sakay, 8 ba? O siya. Sa 8 sakay ng van ay 1 lang ang nakaligtas. Kaya po yan. Sa 8 sakay ng bus po na yan, sa EasyText ay 1 lang ang nakaligtas na buhay. Walang bali ang puto, gas-gas lang ang meron. Ito siya. In-interview po siya. Nung siya po ay in-interview, ang sabi ng sagot po, ano daw ang balak niya patungkol doon sa mga na naka-aksidente sa kanya. Ang sabi po niya ay napatawad na niya ang driver. Pero mo, pamilya niya yung patay, asawa niya, anak niya, kamag-anak niya, ano ba pati bahay niya. Ano ang balak mo dun sa bus, dun sa North Express na bus? Ipasasara mo ba? Hindi ko ipasasara. Kailangan ng tao ang commuter. Kailangan ng tao maraming sasakyan. Ano ang balak mo dun sa driver? Pinatawad ko na rin ng driver. Alam niyo po, tingnan niyo ba yung interview niya sa panoorin niyo ba yung interview niya, search niyo po sa YouTube. Ang sabi niya ron, ang sabi niya ay dahil sa Panginoon. Ang lahat ng kanyang sinabi upang mapatawad ang mga taong ito, ang sabi niya, dahil sa Panginoon. Dahil po sa Panginoon, nagawa niya yung isang bagay na mahirap gawin. Yun yung sinasabi natin kanina. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin. Alam mo pa, sabi pa niya, darating ang panahon, i-rapture tayo, makikita-kita rin kayo. Napatawad po niya na maluwag sa kanyang loob. Yung pangyayari ito. Kaya, bakit po niya nagawa? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig ng Diyos na naranasan niya, hindi mahirap sa kanya na gawin ang pagpapatawad. Imagine, ang mahal mo sa buhay ang naargabyado. Sa tingin natin, parang mahirap. Mahirap naman talaga yun. Pero kapag ang pag-ibig ng Diyos ang siya umiral sa ating buhay, walang bagay na mahirap. Sabi po ng Bible, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Ano po yung just as? Atos. The same ng pagpapag-ibig ng Diyos. Maring sabihin natin, hindi mo magagawa, Pastor, bakit gano'n? Ang Diyos kung kaya niya magpag-ibig ako, hindi. Ang Diyos kung kaya niya magpatawad ako, hindi. Meron po ba kayo naririnig na gano'n? Ang Diyos kung kaya mong magpatawad, kung kaya mong magpatawad ako, hindi. Meron po tayo naririnig na gano'n? Ang tanong, mas mataas pa ba siya kaysa sa Diyos? At bakit hindi niya kaya? Ang Diyos ay kaya. Sabi po ng Bible, just as in Christ God forgave you. Katos. Ang ibig sabihin, kung paano pagpapatawad ng Diyos ay ganyan din ang ibibigay sa Kanya. Nakaraan, kagaya ng sample natin, si Peter. Siguro busit na si Peter. Galit na galit, inis na inis. Ang sinabi ni Peter, Panginoon, pinagpulit mo patatawarin kung tamang may kasala sa akin. Nilagyan niya na ng hangganan, makapito po ba? Kami malo, tama ka na sa akin ito. Pero sabi ng Lord, hindi. 7 times 7. 17 times 7. Ibig sabihin, walang hanggan
At alam nyo, hindi rin sinabi ng Diyos na ang patatawarin mo ay yung makasasakit lang sa iyo ng ganito ang ginawa niya. Hindi rin. Bakit? Kasi yung 7 times 7, ibig sabihin, anumang uri ng naramdaman mong sakit, anumang uri ang nagawa sa iyo, iba-iba mang pangyayari, ay handa mong patawarin ang iyong kapwa. As in Christ God forgave you. Freely forgiving others is one of the highest ways we can express God's love in us. Ano po ang highest way para ma-express natin ang pag-ibig ng Diyos? Freely forgiving others. Above all, sabi po ng Bible, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ay nagtatakip sa napakaraming kasalanan. Kahit gaano karami ang nagawa na pagkakasala, parang tayo sa Diyos. Kahit gaano karami ang nagawa nating pagkakasala sa Diyos, ang isang sabi sa lagi natin narinig, kahit gaano kalaking barko ang iyong kasalanan ay ganoon din ang kasinlawak ng karagatan, ang kapatawaran ng Diyos. Ano po ang pinupunto po natin? Walang mahirap gawin kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin. Pangatlo, encourage others openly. Encourage others openly. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin, tayo ay mayroong pag-encourage sa bawat isa. With God's love within us, we are called to encourage others openly, lifting them up and sharing the strength that His love provides. Kaya ikaw ay mahalaga. I-encourage ang bawat isa. Yung mga nanghihina, bakit sinabi ng Diyos, encourage one another? Bakit sinabi ng salita ng Diyos sa Hebrews 10:25, encourage one another? Ano? And then, not declare our meeting together, as some people do, but encourage one another. Bakit ang sabi ng Hebrews 25, encourage one another? Sapagkat alam ng Diyos na manghihina tayo. Alam din ng Diyos na ang ating pananampalataya ay hindi laging mainit. Kaya ang bawat isa ay kailangan natin. Tanong ko mga kapatid, kalakasan niyo ba ang presensya ng iyong kapatid? Amen. Tingnan mo yung kapatid mo. Yan. Kapag nawala siya, puntahan mo. Amen po para? Kapag hindi siya nakadalo ng isang linggo, puntahan mo. Bakit? Encourage one another. Kapag ka nagawa niyo po yan, mga kapatid, yung kapatid mo na nawawala, pinuntahan mo, ibig sabihin, dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kasi kaya tayo naririto, at sinabi itong Bible verse na ito, para i-encourage natin yung ating mga kapatid na nanghihina. Baka may pinagdadaanan, tapik-tapikin natin. Tapik-tapik lang. Pag tinapik-tapik mo yan, naiiyak na yan. Hindi pinagdadaanan pala. Kaya sabi sa natin, encourage one another. Ang pastor, ang akala niya hindi nanghihina ang pastor. Laging superhero sa likod ng pulpito. Pagka hindi ko nakikita, yung nakikita ko linggo-linggo, nanghihina ako. Tinatan ko na kagad. Epektibo ba ba? Hindi ito, hindi na ako. Pagka mayroon ako natanong, may makatinutuwa ko sino kaya ang nawala, may narapture kaya. Pinanghihinaan ako ng loob. Pagka ang membro kumukonte, hindi paparami, pinanghihinaan ako ng loob.
gusto niyo akong i-encourage, punuin niyo ito. Malakas na malakas ako. Pag nag-preach ako, hallelujah! Hallelujah! Kaya tumatamlay, nawawala. Ewan ko kung ano pagkukulang mo. Kaya, naisip ko minsan, ano yung pagkukulang ko pa? Purong-purong salita naman ng Diyos sa binabahagi ko. Kung kada may point, may salita ng Diyos na kakaiba. Kaya kung gusto nyo ma-encourage ang pastor, mag-encourage kayo ng ating mga kapatid sa Panginoon para dumalo. Yan lang po, makaka-encourage kasi yung calling namin, ano yung calling ko bilang pastor, napapatunayan ito sa mga tao na dumadalo. Ngayon, kung ang tao yung papaubos, eh baka hindi ito ang calling ko, 10 taon na ako nagpapastor, malis na ako. Yan po yun, mga kapatid. Encourage one another. Yung kapatid mo, nakatabi mo nung isang linggo, baka hindi mo katabi ngayon. Please lang po. Encourage mo, baka hindi nagdadaanan. Sabihin nyo na ganito. Puntahan niya mamaya. Sabi ni pastor, nami-miss ka raw niya. Wala ka kanina. Pwede mo ba yan? Encourage po natin ang ating mga kapatid. Sabi po ng Bible niya, meron tayong Bible verse, Hebreo 10:25. Huwag natin kalilimutan ang pagdalo ng ating mga gawain, kagaya ng iba na kinalimutan na. Pagkos, ating pong encourage ang bawat isa. Lalo na, ngayon napapalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen po ba ron? Encourage others openly. Sadyain, puntahan. Encourage natin ang bawat isa. Pang-apat, rest in God's love. Securely. Rest in God's love. Securely. With God's love within us, we can rest securely, knowing that His love is constant and unshakable. We can rest securely, knowing that His love is constant and unshakable. Makakapag-rest tayo sa pag-ibig ng Diyos. Makakapagpahinga tayo sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi putol-putol. Ito ay tuloy-tuloy. Ito ay unshakable. Hindi matitinag. Hindi mahihindog. Bumubukal, umaagos, nag-overflow sa ating buhay. Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, kaya tayo magiging panatag kung paano pinadala niya ang kanyang anak sa ating buhay, sa ating mga puso. Sabi po naman ko, the Spirit of Jesus Christ is in our heart. Nasa puso po natin ang Espiritu ng ating Panginoon Kristo. Rest in God's love securely. Ikaw ay ligtas magpakailan-kailanman sapagkat ang Espiritu ng Panginoon Kristo ay nasa iyo ng puso. Romans chapter 8, verse 38 and 39. Pero bago natin basahin po yan, i-quote ko muna yung Romans chapter 8, verse 1. Ang sabi po ng Romans chapter 8, verse 1, sino ko pa nakakatanda? May nakaka-memories po ba ng Romans chapter 8, verse 1? Huwag yung tingnan sa cellphone yan. May sobrang dito. Sa mga nakatatanda, bibigay ko. Ala. Balik ko na, pang time score. Romans chapter 8, verse 1. No one condemnation in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol sa mga taong nakapag-isa na kay Kristo. Ang tanong ko, sino ang nakapag-isa na kay Kristo? Amen. Wala nang hatol sa iyo. Ano pa ang ihahatol sa iyo ng demonyo? Ng kaaway? Ni Satanas? Wala nang ihahatol sa iyo kapag ikaw ay na kay Kristo. In fact, Romans chapter 8, verse 1. Ito yung sinasabi ng dulo. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Convincido, sabi ng Apostol Paul, ako ay convinced
kumbinsido na walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Neither death nor life. Neither angels or demon. Neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Walang makapaghihiwalay sa atin. Kumbinsido po ba kayo na walang makapaghihiwalay sa pag-ibig niyo sa Diyos? Amen. Kumbinsido kayo mga kapatid. Ano man yung sinabi niyan, kamatayan, kahirapan, anghel, demonyo man, o takot ngayon, takot sa kasalukuyan, pagkaalala, anumang kapangyarihan at bunganga ng impyerno ay walang makatatakot sa iyo. Verse 20, verse 39, no power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will never be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Wala anumang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na mayroon tayo, sapagkat sa pag-ibig ng Diyos na mayroon tayo, ito ay kumpleto, masagana at perpekto dahil sa ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin ang mga rest in God's love, security. Mga kapatid, rest in God's love securely. Dahil ikaw ay mahal ng Diyos, ipanatag mo ang iyong loob. Hindi ka gugutumin ng Diyos, hindi ka bibiguin ng Diyos, hindi ka papabayaan ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos! Yay! Sapagkat ang Diyos po na nagmahal sa atin, ang sabi po ng Bible, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ang tanong ko ulit mga kapatid, meron po ba tayong pag-ibig ng Diyos? Amen. Meron na tayong pag-ibig ng Diyos. Panglima, give generously. Kung ang Diyos ay mahal natin at meron tayong pag-ibig ng Diyos, kaya natin siya namamahal, tayo po ay mapagbigay, busang bumubukal, generously. Hindi lang basta give. Marami ang nagbibigay. Ay, lalo na ngayong kapanahon ng ito. May baon na po ba kayo? Para bukas sa exam. Maraming nagbibigay, mga kapatid. Pero, generous ba? O tuwing halalan lang? Nagbibigay. Hindi ko kinokontra yung mga nagbibigay. Kunin nyo. Kung gusto nyo kunin, kunin nyo. Pero imoto nyo kung sino po sa natin. Kasi po ang pagbibigay, ayan, nakalay po tayo, ang pagbibigay ay isang sistema ng politika sa ating bansa. Para sila ay matauhan, para sila ay sila ay hindi na gawin ito sa mga susunod na panahon. Kunin nyo, pero iboto nyo kung sino ang conviction sa puso nyo. Para matauhan man sila. Para, nako, dami. Ang nagastos ko pa naman milyon, bakit ako natalo? Di sa susunod, hindi na sila gagastos ng milyon. Sa pagbili ng ganang boto. Di ba? Ganun na po. Sistema na po yan. Maraming ibibigay, pero hindi generously. Ang sinasabi po natin, ang pag-ibig ng Diyos na meron ka, generous. Ano po ba yung sabihin generous? Kung saan ang bumubukang? Halimbawa ganito. Pagka sinabing give, pero not generous, kukuha ka ng isang lalagyan, o magbibigay tayo dito, ihigot yung isang lalagyan. Ang tawag doon, dahil may lalagyan, kaya ka nagbigay. Kasi umikot, hindi kaya naman lumagpas, hindi ako nakapagbigay. Ano yung sabihin naman ng give generously? Kahit hindi humihingi, alam mo nangangailangan, kusa kang nagbibigay. Yun ang meron ang tao na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, kusa, bubukal ito. Kaya po mga kapatid, give generously. With God's love within us, we are empowered to give
give generously, knowing that our source is infinite. Bakit tayo nakapagbigay generously? Sapagkat alam natin, ang source natin ang Diyos, hindi nauubusan. At hanggang dumadaloy ang source, lalong dumadaloy ang pagbibigay. Hanggang dumadaloy yung ating pagiging generosity, ang source hindi nawawalan ng supply. Bakit po? God's love in us transforms our giving into an act of love and gratitude. Yung pag-ibig na meron tayo, yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon, ito ay bumubukal, ito ay nagiging act of gratitude. Hindi pwede na tinanggap natin si Kristo, walang nangyari sa buhay natin. Pakikita ko po sa inyo. Kilala niyo po ba si Zaccheo? Hindi po yung kapitbahay niyo, ha? Si Zaccheo, sa Bible, walang batas sa Old Testament na alam si Zaccheo. At wala rin tayong alam sa batas ng Old Testament na kapag ka ikaw or anumang bagay ang meron ka, ay ibibigay mo yung kalahati sa mahirap. May batas po ba kayo nakita na ibigay mo yung kalahati ng yaman mo sa mahirap? May batas po ba kayo nabasa ganun sa Bible? Old Testament? Sa New Testament siguro, wala. Walang batas na gano'n. Ibigay mo yung kalahati ng kayamanan mo sa mahirap. Wala po, ano? Babasa po kayo Bible. Tingnan niyo po, ha? Bakit nagawa ni Zaccheo na kahit walang batas sa Old Testament na nabasa siya? Bakit nagawa niya na ibigay? Sabi niya, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mga dukha. Kung may nadaya ako, ika-4 na beses kong ibabalik. Bakit po niya nasabi yun? Alam niyo kung bakit? Nang maranasan niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, bumuhal ang pag-ibig, ang biyaya sa kanyang puso. Kaya siya ay naging generous, naging gratitude nito. Kaya hindi pwede na naranasan ang Panginoong Jesucristo, kuripot pa rin. Ay, ano pa po ba kayo mga kapatid? Hindi pwede na naranasan mo ang Panginoong Jesucristo, pero walang nangyayari sa buhay natin. Ang maranasan ng Panginoong Jesucristo, merong bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Merong transformation. God's love in us transform our giving into an act of love and gratitude. Nasabi ni Zaccheo yun. Kaya niya nagawa yung pagbibigay. Ano po? Sabi po ng Bible, forgive little, loves little, forgive much, loves much. Sino rito ang pinatawad ng Diyos ng malaki? Pinatawad ng Diyos ng malaki. Pinatawad po ba ng Diyos ng malaki? Kung malaki ang pagpapatawad sa atin ng Diyos, forgive little, love little. Forgive much, love much. Ang mga totoong pinatawad ng Diyos ay malaki kung magmahal sa Diyos. Anyan pa po ba kayo? Amen. Malaki ang pag-ibig sa Diyos. Inuulit ko, kung ano lang po ang tinanggap natin, ay yun lamang ang maibibigay natin. Ang tinanggap natin sa Diyos ay malaking pagmamahal. Kaya malaking pagmamahal din ang maibibigay natin. Amen. Amen. And what is our idea in Christ? The love of God. Kay Kristo, meron tayong pag-ibig ng Diyos. Ano po yung limang to? Pakilagay mga may. Ano po yung lima na yan? Basa. Na meron tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito ay kaya nating gawin.
Hindi dahil sa ating sariling lakas, husay, galing, talino, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos na rumaragasa sa ating buhay. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Everybody say, in Christ, I have the love of God. In Christ, I have the love of God. Yung kumbinsido. In Christ, I have the love of God. Lahat na may pag-ibig ng Diyos. In Christ, I have the love of God. In Christ, we have the love of God. Ama Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa aming buhay. Maraming salamat sapagkat tunay nga po na ikaw ang kailangan namin, ikaw ang pag-asa namin, sapagkat nasa sa iyo na ang lahat. Ikaw ang kumumpleto ng aming buhay. Ama, sa oras na ito, patuloy po na makita po ninyo sa amin na ang pag-ibig mo ay dumadaloy papunta sa aming kapwa. May mga tao na makakasakit ng aming damdamin. May mga tao na maaaring tanggihan kami. Ngunit, lagi po namin maalala na ang pag-ibig mo ay binuhos mo sa aming puso upang kami ay magmahal sa mundo ito na nakita ang pag-ibig sa aming kapwa. Ang Diyos sa oras nito, tuloy ito ay malalhati, maparangalan sa aming mga buhay. Hayaan po ninyo aming Ama na patuloy na magpakalalim kami sa pag-ibig na iyong ipinadama at ibinigay sa amin. Dahil kay Kristo, meron kami pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Yung hindi kayang mahalin, yung hindi kayo ibig-ibig, mamamahal na rin po namin. Iwasan po namin ang pagsalita ng masasakit na pananalita sa aming kapwa, bagkus mga pagpapala ang sambitin ng aming mga tilan, sapagkat ito ang patunay na ang pag-ibig po ninyo ay bumubukal sa aming puso. Hayaan po ninyo, Ama, na patuloy na dumaloy ito sa aming buhay, papunta sa aming kapwa, at huwag kami patayin sa masama, bagkus na namin ng mabuti ang masama. Salamat, aming Ama, sa oras na ito, hayaan po ninyo na patuloy kang maparangalan, maluwalhati sa aming pagbuhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, and everybody say, Amen.